Lumapit ang estudyante na si Guo Sheng noong makita nito si Fang Ping. Nakilala niya nga raw ang ating bida dahil nabanggit nga raw sa kanila ng kanilang teacher na ito ang pinakamalakas at pinakamatalino sa kanilang batch. Ipinaalam ni Fang Ping na naroon daw siya dahil balak niya raw magtayo ng isang society. Para magawa niya nga raw ito ay kinakailangan niyang mag-recruit ng ilang mga estudyante na makakatulong niya sa kanyang mga naiisip na plano. Tinanong ni Fang Ping si Guo Sheng kung interesado ba raw ito na sumali sa kanya. Naisip ni Guo Sheng na lahat nga raw ng mga samahan sa kanilang universidad ay puro martial artist lang ang tinatanggap, wala nga raw ang mga itong pakialam sa mga kagaya niya na hindi pa isang ganap na martial artist. Napaisip din siya kung may kailangan ba raw siyang bayaran para pasalihin siya ng ating bida. Sinabi ni Guo Sheng na gusto niya raw sanang sumali, kaso nga lang daw ay wala siyang maibibigay na pangbayad. Kulang na nga raw ang pera na mayroon siya para sa kanyang cultivation. Umiling si Fang Ping at sinabihan si Guo Sheng ng tingin na ba raw talaga nito ay ganoon ang dahilan niya para gumawa ng isang society. Hinampas ng ating bida ang nasa harapan niyang lamesa para makuha ang atensyon ng ibang mga estudyante. Sinabi ni Fang Ping na sa Magic University nga raw ay ang mga martial artist lang ang tanging ikinukonsidera na totoong martial arts university students. Hindi nga raw madali para sa mga freshmen ang maging isang martial artist. Lahat nga raw sila doon ay napunta sa Magic University nang dahil sa natatangi nilang abilidad, pero bakit nga raw naging mabagal ang kanilang kasalukuyang progreso? Naisip niya nga raw na kaya ganoon ang nangyayari ay nang dahil sa nagmula siya sa isang mahirap na pamilya at wala siyang kakayahan na makabili ng mga kakailanganin niyang resources. Idagdag pa nga raw na wala siya dating high-rank na teaching advisor at elder na gagabay sa kanya. Nagpalabas si Fang Ping ng malakas na vitality at tinanong ang mga nasa harapan niyang estudyante kung kontento na ba raw ang mga ito sa ganoong estado. Matatanggap ba raw talaga ng mga ito na makagraduate sa Magic University na isa lang rank 1 martial artist at habang buhay ng mapag-iwanan ng iba nilang mga nakasabayan? Tumugon si Guo Sheng nang ayaw niya nga raw na ganoon lang ang mangyari sa kanya. Gusto niya nga raw maging isang martial artist na irerespeto at kikilalanin ng lahat. Nagsalita ang isang babae na ayaw rin daw nilang makontento sa ganoong katayuan pero ano nga raw ang kanilang magagawa. Sinabi ni Fang Ping na imbis nga raw na umasa sila sa iba ay mas mabuti na gumawa sila ng sarili nilang paraan, kailangan na raw nilang lumakas sa sarili nilang sikap. Binanggit ng ating bida na kahit nga raw wala siyang naging backer ay nagawa niyang maging pinakamalakas na freshman gamit ang sarili niyang abilidad. Ngayon nga raw ay isa na siyang intermediate rank 3 martial artist at sa pagtatapos daw ng kanyang first year ay balak niyang hamunin ang presidente ng Martial Arts Society. Alam niya nga raw na tanging siya lang ang nararapat na maging presidente ng kanilang Martial Arts Society. Nagulat ang lahat sa mga sinabi ng ating bida at sa deklarasyon na binanggit nito. Nagsalita ang isang lalaki na isa na nga raw ngayong rank 4 martial artist si President Zhang kaya nagpapatawa nga lang daw ang ating bida. Basta na nga lang daw itong makapagsalita nang hindi man lang ikinukonsidera ang sarili nitong kakayahan. Sinabihan ni Fang Ping ang nagsalitang lalaki nang wag nga raw siya nitong ikumpara sa kanya. Hindi nga raw porket hindi nito makakaya ay ibig sabihin din noon ay hindi na rin niya makakaya. Sinabi ni Fang Ping na kung hindi nga raw ito natutuwa sa kanyang mga nabanggit ay maaari naman daw itong lumapit para makipaglaban sa kanya. Gusto sanang tanggapin ng lalaki ang paghamon ng ating bida, pero pinigilan siya ng kanyang kasamahan. Isa pa nga lang daw itong peak rank 2 kaya mapapahiya lang daw ito kapag nilabanan nito si Fang Ping. Sinabi muli ng ating bida na kahit nga raw nagmula siya sa isang ordinaryong pamilya ay hindi raw siya sumuko sa kanyang pangarap. Naniniwala nga raw siya na darating ang araw na magiging isa rin siyang malakas na Grandmaster. Sinabi ni Fang Ping na bubuo nga raw siya ng isang samahan na tatawagin niyang Ping Yuna Society at lahat nga raw ay maaaring sumali kahit ano pa man ang background at rank ng mga ito. Sama-sama nga raw nilang papasukin ang mundo ng martial arts at ibabahagi nila sa isa't isa ang kanilang mga karanasan. Ang society nga raw na kanyang mabubuo ay magbibigay ng oportunidad sa lahat ng mga miyembro na makasalamuha ang mga high-ranked seniors at mga teaching advisors. Ang tanging hiling niya nga lang daw ay sana dumating ang araw na maging grandmaster silang lahat. Sinabi ni Fang Ping na kung gusto nga raw ng mga itong sumali ay maaari nga raw ang mga itong kumuha at mag-fill up ng registration form.
Hindi niya nga raw ang mga ito pipilitin na sumali sa kanya pero gusto niya lang daw ipaalam na hanggang 100 katao lang ang kanyang tatanggapin. Nagpaunahan ang mga estudyante sa pagkuha ng registration form. Gusto agad nilang makasali sa pangamba na baka hindi sila makapasok sa 100 kota. Nagtaka si Yang Xiaoman kung bakit sinasabi raw ng ating bida na mahirap lang ito, gayong kakabili niya lang dito ng pills sa halagang 20 milyon. Nagulat naman si Zhao Zumei dahil kumita na naman daw pala ng 20 milyon ang ating bida. Sinabi ni Yang Xiaoman na napakadiskarte nga raw ni Fang Ping, malamang nga raw ay kumita na agad ito ng 40 o 50 milyon ngayong semester sa pamamagitan lang ng pagbebenta ng mga pills. Iminungkahi ni Fu Changding kina Yang Xiaoman at Zhao Zumei na ano nga raw kaya kung sumali rin sila sa Ping Yuna Society. Tinanong ni Yang Xiaoman kung para saan naman daw ang gagawin nilang pagsali. Tumugon si Fu Changding at sinabi na kailangan nga raw nilang mag-isip ng mabuti, ang Fang Ping nga raw na kilala nila ay gagawin ng lahat ng paraan kumita lang ng pera. Agad na naintindihan ni Yang Xiaoman at Zhao Zumei kung ano ang ibig ipahiwatig ni Fu Changding. Nag-uusap ngayon sa loob ng Dean's Office si Huang Jing at Tang Feng. Binanggit ni Huang Jing ang sinabi ni Tang Feng noong unang araw ng klase na hindi raw masyadong agresibo si Fang Ping. Ngayon nga raw ay hindi nakapanipaniwala ang tapang nito, sino nga raw 1-year student ang maglalakas loob na hamunin agad ang presidente ng Martial Arts Society. Tinanong ni Tang Feng si Huang Jing kung bakit bigla na lang daw naisipan ng ating bida na bumuo ng isang society. Ipinaalam ni Huang Jing na gagawa nga raw si Fang Ping ng isang e-commerce platform para sa kanilang logistics department, pero hindi niya nga raw ito pinayagan na kumuha ng tagalabas para mag-deliver ng mga items. Sinabi rin ni Huang Jing na alangan naman daw si Fang Ping pa mismo ang maging tagapag-deliver. Nadismaya si Tang Feng sa kanyang narinig, akala nga raw niya kaya ito ginagawa ng ating bida ay nang dahil sa nag-aalala ito sa kapakanan ng mga estudyante na hindi pa ganap na martial artist. Sinabi ni Huang Jing na hindi nga raw nila mahuhulaan ang mga mangyayari sa hinaharap, kung may makukuha man daw si Fang Ping sa mga gagawin nito ay tiyak na makikinabang din ang mga miyembro ng itatayo nitong society. Kung sakali man daw na niloloko lang ni Fang Ping ang mga estudyante ay ang mga ito na rin daw ang may kasalanan dahil madali lang silang nagpauto. Mas mabuti nga raw na makaranas na agad ang mga ito ng mga ganoong pangyayari sa kanilang universidad kaysa magtiwala ang mga ito sa ibang tao at mamatay na lang sa loob ng catacombs. Tumawa si Tang Feng at sinabi na mukhang tama nga lang daw na magkaroon pa sila ng isang tusong martial artist sa kanilang Magic University tulad ng kanilang principal. Sinabihan ni Huang Jing si Tang Feng nang mag-ingat daw ito sa pagsasalita at baka madisiplina raw ito ng kanilang principal. Sinabi ni Fang Ping na sapat na raw ngayon ang bilang ng kanilang miyembro. Ang mga estudyante nga raw na hindi umabot sa kota ay hindi muna makakasali hanggang sa kailanganin na ulit nilang magdagdag. Ipinaalam ni Fang Ping na may gaganapin daw silang society meeting mamayang gabi. Maaari na nga raw umalis doon ang kanilang mga miyembro at hintayin na lang ng mga ito ang matatanggap ng mga itong mensahe. Nagulat ang mga nagpalistang estudyante dahil hindi nila akalain na ganoong lang sila kabilis na matatanggap. Sinabihan ni Fang Ping ang mga sumaling estudyante na tinitiyak niya raw na hindi na mga ito pagsisisihan ang kanilang naging desisyon. Ipinatas na ng ating bida ang mga registration form ng mga napasali niyang miyembro. Napalingon si Fang Ping noong may nagsambit ng kanyang pangalan. Tinanong ni Fu Changding ang ating bida kung bakit hindi raw sila nito pinasali sa binubuo nitong Ping Yuna Society. Tumugon si Fang Ping nang hindi nga raw ang mga ito pasok sa kanyang criteria. Tinanong ni Fu Changding kung hindi pa ba raw sapat ang kanilang lakas, sinabi niya rin na napansin nga raw niya na puro lang non-martial artist ang tinanggap ng ating bida. Sinabi rin ni Yang Xiaoman na sa pagsali nga raw nila ay matutulungan nila si Fang Ping na mapataas ang reputasyon ng society na itatayo nito. Binanggit ni Zhao Zumei na napakarami na nga raw resources ang nagagamit nila sa kanilang pagsasanay. Mukhang may bagong paraan nga raw ang ating bida para kumita ng pera kaya sana nga raw ay isama rin sila nito. May biglang naisip ang ating bida habang pinagmamasdan nito ang tatlo niyang kaklase. Sinabi ni Fang Ping na matatanggap niya nga raw ang mga ito pero kailangan nga raw ng mga itong magbigay ng ambag sa kanyang itatayong society. Sabay-sabay naman na tumugon ng tatlo nang wala nga raw problema. Tinanong ni Yang Xiaoman kung ano ba raw klase ng ambag ang tinutukoy ng ating bida.
Sinabi ni Fang Ping na kailangan daw ng mga itong sagutin ang mga katanungan ng mga freshmen tungkol sa martial arts. Ang mga ito rin daw ang bahalang kumalaban sa mga tao na maghahamon at manggugulo sa kanilang society. Sinabi ni Fang Ping na kalimutan na lang daw nila na may sinabi siya kung nahihirapan ang mga ito sa kanyang mga nabanggit. Tinanong ni Fu Changding kung sino naman daw ang nagsabi na mahirap itong gawin, wala nga raw itong problema sa kanila. Naisip ni Fang Ping na kusa na nga raw siyang nilalapitan ng mga bago niyang trabahador. Dumalo ang 108 miyembro kabilang na ang ating bida sa unang pagpupulong ng kanilang society. Sinabi ni Fang Ping na sa hinaharap nga raw ay sila ang mga kikilalaning pioneers ng kanilang samahan. Sa pagsaling araw ng mga ito ay maaari na ng mga itong matupad ang kanilang mga pangarap. Sinabi ng ating bida na may iaanunsyo raw siya na isang napakagandang balita para sa lahat. Sa resulta nga raw ng kanyang pagsusumikap ay nakumbinsi niya ang kanilang logistics department na pumasok sa e-commerce platform. Ang kanilang araw Pingyuna Society ang magpapatakbo nito, kaya kakailanganin niya ng 50 miyembro na magboboluntaryo na tumulong sa pagde-deliver ng iba't ibang resources. Sinabi ng isang lalaki na para lang daw pala silang magiging delivery couriers. Tinanong ni Fang Ping kung nagagawa ba raw ng mga delivery couriers na makapunta sa mga bahay ng mga martial artist para mag-deliver. Naisip ng lalaki na mukhang hindi nga raw ito nagagawa ng mga delivery couriers. Sinabi ni Fang Ping na ang mga tao raw na pagdadalhan ng mga ito ng mga items ay mga high-ranked na seniors at mga teaching advisors. Kadalasan nga raw na hindi sila pinapayagan na makapasok sa mga lugar na pag-aari ng mga malalakas na martial artist kaya wag nga raw na mga itong mamaliitin ang ganoong oportunidad. Habang nagde-deliver nga raw ang mga ito ay may posibilidad na maaari ang mga itong makatanggap ng resources at mga gabay mula sa mga teaching advisors. Maaari rin daw ang mga itong makapagtanong ng mga bagay na may kaugnayan sa martial arts sa mga senior student ng kanilang universidad. Sinabi ng isang lalaki na puro nga raw walang kasiguraduhan ang mga nabanggit ng ating bida, paano na nga lang daw kapag hindi ito nangyari? Sumagot ang ating bida nang wala raw ang mga itong dapat na ipag-alala, hanggat maganda nga raw ang trabaho ng mga ito ay magkakaroon na raw ang mga ito ng pagkakataon na makabili ng pills sa mas murang halaga. Kung kinakailangan nga raw ng iba na gumastos ng 30 points sa isang pills, ang kanilang araw miyembro ay kakailanganin lang gumastos ng 27 points. Natuwa ang karamihan sa kanilang benepisyo na 10% discount, mukhang tama nga lang daw na sumali sila sa samahang ito. Sinabi ni Fang Ping na kung hindi niya nga raw ito sasabihin ay hindi nga raw ng mga ito malalaman ang kanyang mga ginawa. Nag-aalala nga raw ang kanilang dean na baka malugi ang kanilang logistics department kapag may mga nawalang items. Dahil nga raw doon ay plano sana nitong singilan ng tig-5 milyong deposito ang bawat estudyante na kalahok sa pagpapatakbo ng e-commerce platform. Pero ginawa niya nga raw ito ng paraan, pinakiusapan nga raw nito ang Peak Rank 6 teaching advisor na si Lu Fengro para maging guarantor ng kanilang society kaya hindi na raw nila kailangang magbayad. Kaya nga raw dapat nilang galingan ang kanilang mga trabaho para hindi nila maipahiya ang pangalan ni teaching advisor Lu Fengro. Ipinaalam na rin ni Fang Ping na magkakaroon daw ng academic points loaning system ang kanilang platform. Dito nga raw ay maaari silang mangutang ng mga academic points para mapabilis ang kanilang mga pagpapalakas. Tinanong ni Yang Xiaoman si Fang Ping kung magiging mataas rin daw ba ang interes nito gaya ng ibang mga pautang. Sinabihan ni Fang Ping si Yang Xiaoman na dapat nga raw ay president na ang itawag nito sa kanya. Pinaliwanag ng ating bida na magiging mababa lang daw ang interes na babayaran ng mga miyembro ng kanilang Pingyuna Society. Kapag nangutang nga raw ang mga ito ng 100 academic points, ay kailangan lang daw ng mga itong magdagdag ng 1 point kapag magbabayad na ang mga ito sa sunod na buwan. Natuwa si Yang Xiaoman dahil nakagawa nga raw si Fang Ping ng bagong polisiya sa kanilang Magic University. Sinabi ng ating bida na naisip niya nga raw ang lahat ng ito dahil gusto niya na sama-sama raw silang lumakas. Nagyabang si Fu Changding na tama nga raw ang sinabi niya na makakatanggap sila ng mga magagandang benepisyo kapag sumunod sila kay Fang Ping. Sinabi ng ating bida na nabanggit na nga raw niya ang lahat ng mga benepisyo ng kanilang society, kung may gusto nga raw mag-back out sa mga ito ay maaari pa nga raw ang mga itong umalis. Wala namang nagsalita at tumayo dahil nagustuhan nilang lahat ang mga benepisyo na kanilang matatanggap. Sinabi ni Fang Ping na sisimulan na nga raw niya ang pagbibigay ng bawat tungkulin sa mga kasali nilang miyembro.
Si Zhou Yuong nga raw ang magiging secretary ng kanilang society, kailangan nga raw nitong pumili ng 50 tao na mag-aasikaso ng mga orders. Si Fu Changding naman daw ang magiging vice president, ito nga raw ang bahala sa komunikasyon sa pagitan ng kanilang mga miyembro. Si Zhao Zumei daw ang magiging director ng external battles, at si Yang Xiaoman naman daw ang magiging director of auditing ng bawat departamento. Tinanong ni Yang Xiaoman ang ating bida kung ano naman daw ang gagawin nito. Tumugon si Fang Ping na siya nga raw ang mamumuno at ang patuloy na makikipaglaban para sa benepisyo nilang lahat. Alam niya nga raw na mahihirapan siya pero gagawin niya pa rin daw ito. Gusto niya nga raw ipakita sa lahat na magagawa nilang lumakas kahit na wala silang magandang family background basta magsipag lang sila at magsumikap. Sinabi ni Guo Sheng na basta nga raw sipagan lang nila ay magagawa nga raw nilang malampasan ang mga mayayaman nilang kaklase. Sinabi rin ng ibang mga estudyante na magagawa nga raw nilang lumakas gamit ang sarili nilang sikap. Naisip ni na Yang Xiaoman at Zhao Zumei na hindi nga raw alam ng mga estudyanteng ito kung anong klase ng tao ang ating bida. Naisip ni Fang Ping na pagkatapos nga raw nito ay kailangan na lang niyang hintayin ang mga pera na papasok sa kanya. Dapat na rin daw niyang ipagpatuloy ang kanyang cultivation para magkaroon siya ng sapat na lakas para mapamunuan ang kanilang society. Lahat nga raw ng bagay ay nagsisimula sa maliit, darating rin daw ang araw na lahat ng mga martial arts resources sa kanilang bansa ay dadaan muna sa kanya. Naisip ni Fang Ping na napakasinungaling nga raw ni Teacher Lee. Sinabi nga raw nito sa kanya na makakayanan niya ang epekto ng isang rank 5 body strengthening pill sa sandaling kainin niya ito. Pero hindi nga raw nito binanggit sa kanya na napakasakit daw pala nito. Napaisip ang ating bida kung kailangan niya ba raw talagang magtiis ng ganoong sakit para lang magpatuloy siyang lumakas. Ginagawa niya ba raw talaga ito para sa hangarin na pagliligtas sa kanilang mundo? Naisip ni Fang Ping na hindi nga raw siya ganoong kabuting tao, ginagawa niya lang daw ito para sa sarili niya at para sa kanyang pamilya. Mas gugustuhin pa nga raw niyang magtiis ngayon ng sakit kaysa pagsisihan niya na hindi niya naprotektahan ang kanyang mga mahal sa buhay. Naisip ng ating bida na mayroon nga raw malaking disadvantage ang pagpapatibay niya ng buto. Kinakailangan niya nga raw maghintay ng ilang oras bago niya ulit ito maipagpatuloy. Wala na nga raw siyang sapat na oras kaya mas mabuti na unahin na muna niyang palakasin ang kanyang katawan. Gagamitin na nga lang daw niya ang kanyang system sa pagkumpleto ng mga buto niya sa kanyang spine para masulit niya ng maayos ang kanyang oras. Simula nga raw nang makarating siya sa rank 3 ay kinakailangan na raw niyang gumastos ng 30,000 wealth value sa kada 1% ng bone forging, ibig sabihin daw noon ay kailangan niyang gumastos ng 1.8 million para makumpleto niya ang isang buong buto. Ngayon nga raw ay mayroon pa siyang 32.6 million wealth value sa kanyang system at 24 million na cash. Kakailanganin niya nga raw ng 40 million sa kanyang wealth value para makumpleto niya ang lahat ng 26 spinal bones. Ang sunod nga raw na upgrade ng kanyang system ay kapag umabot na sa 100 million ang kanyang wealth value. Pero hindi raw siya maaaring mag-ipon ng wealth value dahil kailangan niya raw itong gamitin sa kanyang cultivation at para malaki raw ang tsansa niyang mabuhay kapag pumasok na siya sa catacombs.